Ito ang kulay na magdadala ng swerte sa iyo sa Fire Horse Year 2026. Pag-uusapan natin ngayon ano ang maswerteng kulay ng wallet na dapat meron kayo. Every year po tayo ay bumibili ng bagong wallet na siyang ginagamit natin para sa buong taon. Dito sa video natin ngayon pag-uusapan natin lucky color ng wallet na ibabase natin sa dulo ng numero ng inyong kapanganakan. So kung halimbawa ikaw ay pinanganak ng 1982, yung dulo niyan ay 2, meron pong lucky colors base sa dulo ng kapanganakan ninyo. Pwede ninyo itong pagbasihan para po makapag-adjust kayo sa energies na dala ng Year of the Fire Horse 2026. Okay? So, hindi lamang ito ibabase natin sa lucky colors ninyo base sa inyong horoscope. Meron pong pamamaraan na ibabase ito sa dulo ng numero ng kapanganakan ninyo. Bukod dyan, pag-uusapan natin ritual po na dapat ginagawa sa wallet ninyo na ibabase ninyo rin sa Year of the Fire Horse. Kada taon, iba-iba po ang ritual na ginagawa, binabase yan sa ruling sign ng taon. Okay po? At pag-uusapan na rin natin mga madam, yung gusto po na magpa-reading, join po kayo sa group natin dito sa YouTube natin. May join button dyan sa baba. Sa mga gusto pong magpa-reading, mag-join po kayo para dyan natin, i-upload ko dyan yung reading ninyo para po madaling maipaliwanag sa inyo ano yung dapat ninyong gawin. Okay? Madaling maipapaliwanag, madaling mauunawaan at makakasunod kayo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Sa lahat po ng gustong mag-send ng kanilang super thanks, yan po ay welcome. Meron pong super thanks dyan sa baba. Click nyo lang po yan. Sa mga gusto pong mag-send ng kanilang 50 pesos na thanks, thank you in advance po mga madam. At sa lahat po na nag-send at nag-join sa group, maraming salamat po sa inyo. Kulay ng wallet na dapat meron ka bago pa pumasok yung 2026. At ito po ay ibabase natin sa dulong numero ng iyong kapanganakan. Para po sa ang dulo ng kapanganakan ay 0 at 1. Ang lucky colors po ng wallet na pwede sa iyo ay silver, gray, gold, at white. Okay? Yan po yung mga kulay ng wallet na swerte para sa iyo sa taon po ng Year of the Fire Horse. At ibinase natin yan sa dulo ng kapanganakan mo. Para naman po sa 2 and 3, ang dulo ng kanilang kapanganakan. Ang lucky colors po ng wallet na para sa inyo ay blue and black. Okay? Para po yan sa 2 and 3, ang dulo ng kapanganakan. Para naman po sa 4 and 5, ang lucky colors po ng wallet para sa inyo sa 2026 ay green and brown. Yan po ang lucky colors ng wallet na para sa inyo. Para naman po sa dulo ng kapanganakan ay 6 and 7. Ang lucky colors po ng wallet para sa inyo ay red, orange, at purple. Yan po yung lucky colors na para sa inyo sa 2026. Para naman po sa 8 and 9, ang lucky colors po ng wallet para sa inyo ay beige, yellow, and brown. Ito po yung mga kulay ng wallet na dapat meron ka sa taon ng Year of the Fire Horse na ibinase sa dulo ng inyong kapanganakan. Okay? Bukod pa po sa kung magpapareading ka. Okay? So, para po doon sa mga subscribers ko, para alam ninyo yung kulay na po pwede ninyong bilhin at swerte para sa inyo. Para po sa inyo, mga madam, mga sir. Sa pagpapasalamat po para sa mga nag-subscribe, sa mga nag-share, nanonood po, nagsisend ng kanilang super thanks at yung nagpapareading po. Maraming salamat sa inyo.
ang astrology po ay malawak. Marami tayong pwedeng pag-usapan dito na po pwede pong makatulong sa inyo at pwedeng makapagbigay ng kaalaman sa inyo para po makaiwas kayo sa mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan or sa mga bagay na pwedeng magdulot ng kamalasan. Nakikita na po kasi yan sa pamamagitan po ng pagre-reading or pagtingin sa inyong mga chart. So, kapag nakabili ka ng wallet mo, unang-unang gagawin mo po, i-cleansing mo ang wallet. Ano mang uri ng wallet na napusuan mo, yon ang bilihin mo at sundin mo yung kulay na angkop sa dulo ng numero ng kapanganakan mo. Ngayon, pagdating po sa tahanan ninyo yung wallet na binili mo, i-cleansing mo. Pwede kang mamili. Pwede kang gumamit ng insenso. Papausukan mo yung wallet na nabili mo. Pwede ring pasinagan mo sa buwan. So kung ano yung available na meron ka at kaya mong gawin, yun ang gawin mo. Sunod, pagkatapos mo pong i-cleansing ang wallet mo, gawaan mo ng ritual yan. Meron pong iba't ibang uri ng ritual at yan ang pag-uusapan natin para kung alin man sa mga ito ang kaya mong gawin at magagawa mo na ma-manifest yung mga gusto mong mangyari sa wallet na meron ka. So, unang-unang ritual po na pwedeng gawin sa bagong biling wallet ninyo ay ito. Ito po ay tinatawag na seed money ritual na ibabase natin sa Year of the Fire Horse. Kumuha ka ng 9 coins, 18 coins, or 27 na coins. Alin sa mga numero na yan ang kaya mong ilagay dyan sa compartment ng wallet mo, yun ang piliin mo. Hindi gagalawin yung barya na yan. Okay po? At yan ang magiging seed money dyan sa wallet na binili mo. Sunod na ritual. Maglalagay ka ng highest amount ng pera sa wallet mo. So, pwede kang gumamit ng 50 pesos hanggang 1,000 pesos. Mamili ka kung alin yung gusto mong ilagay. Pwedeng 1,000, pwedeng 50. Kailangan po yung perang ilalagay mo bagong-bago malutong pa. Huwag mong lalagyan niya ng pera na lulugo-lugo na, yung malambot na pera. Huwag mong ilalagay yun sa bagong bili ninyong wallet. Sunod na gagawin. Matapos mong mailagay yung pera na yan, 24 hours, hindi mo gagalawin. Hindi mo ibibili, hayaan mo siya sa loob ng 24 hours para mag-accumulate yung wealth o yung pera na inilagay mo. Matapos po ang 24 hours o kung gusto mo higit pa, pwede mo nang ibili yung nilagay mong amount. Okay? Halimbawa, ang nilagay mo 1,000. Gusto mo siyang ibili, pwede naman po. Kung yung nilagay mo 50, ayaw mo na siyang ibili, huwag mo na siyang galawin, pwede naman. Pwede siyang galawin dahil meron ka namang inilagay na seed money dyan. So, magkaiba yung wealth attracting money doon sa seed money. Okay? Yung seed money na 9, 27, or 18, hindi mo yan talaga gagalawin. Okay? Yung wealth attracting money, pwede pong ibili kung nais ninyo. Meron lamang panahon or oras na hindi mo yan pwedeng galawin. So, matapos ang 24 hours, pwede mo na siyang ibili kung nais mo. Sunod na ritual na pwede mo ring gawin kung nais mo. Okay? Kung hindi ka makakapaglagay ng 1,000 na bill or ng 50 pesos na halaga ng pera, pwede kang gumamit ng dahon ng laurel. Okay? Kaya lang po, kulay green ang ink na gagamitin mong panulat dyan sa dahon ng laurel. Sulat mo yung amount o sulat mo yung salitang money sa dahon ng laurel pero kulay green yung ink na gagamitin mo. Yung tinta ng pen mo dapat green. Okay? Sunod, kung hindi mo magagawa yung ritual na yan, pwede kang maglagay ng
21 pieces ng butil ng bigas sa compartment ng wallet mo. At hindi mo yan tatanggalin. Isa yan sa pinakamabisang pamamaraan na pwedeng gawin sa panahon ng Year of the Fire Horse. Malakas ang fire energies na dala ng Year of the Fire Horse. Maraming mga bagay-bagay or mga unpredictable things ang pwedeng mangyari. So para mapag-ingatan ninyo yung wealth ninyo, ilagay mo yan sa bagong biling wallet mo para po maproteksyonan ka. Okay? So kung alin man o kaya mong ilagay yan, malaki ang wallet na nabili mo, kaya mong ilagay lahat yan, pwede po. Ngayon, yung mga iba na hindi kayang gawin lahat yan, pumili ka ng isa. Kailangan may kasamang seed money. Hindi pwedeng wala yung seed money. Okay? Kailangan po yun. Dapat nandoon yun dahil isa yun sa pinakamahalaga pagdating po sa mga ritual na ginagawa natin sa bagong biling wallet. Sunod. Pagkatapos nyo pong mabili yung wallet ninyo, paano ninyo i-manifest yung wallet? Kung nailagay nyo na lahat ng ritual na nabanggit natin, i-manifest ninyo. Kailangan po ine-energize yung wallet na bagong bili. Mag-manifest kayo dyan. Okay? Ano man yung gusto ninyong sabihin, pwede ninyong sabihin. Kailangan po, ine-energize yung wallet. Kagaya ng mga Lucky Charm bracelet na meron tayo. Humihina sila. Kaya kailangan ine-energize natin sila. Nagmamanifest tayo sa kanila sa tuwing kine-cleansing natin. Dito naman sa ating wallet, kapag binili mo yan, na ilagay mo na lahat ng ritual na pwede mong ilagay, i-manifest mo yung gusto mong sabihin sa wallet na bago mong bili para po ma-energize siya. Sunod. Kapag natapos na yung taon, ano ang ginagawa sa mga inilagay sa wallet? Okay, maraming nagtatanong niyan. Nasira na yung laurel or nagkaroon na siya ng discoloration. Pwedeng i-burn po. Kailangan bine-burn siya para ma-absorb ninyo kung ano man yung minanifest ninyo, ano man yung energies na nandiyan dyan. Bilang yan ay pampaswerte, bine-burn po yan, hindi yan tinatapon. Okay? Yung pera, yung seed money, yan ay itinatabi. Okay? Kung nais mo na mas maging kapaki-pakinabang yung seed money na inilagay mo, dahil magpapalit ka na or nasira yung ibang inilagay mo, pwede mong i-donate yung seed money na meron ka dyan. Mas nagiging maswerte yon at mas na-energize po yung wealth energies na ina-attract mo. At maglagay ka na lang ulit ng bago. Kung nais mo na tanggalin lahat dahil nagkaroon ng discoloration, yung ibang mga inilagay mo. Okay? Kung nais mo. Ngayon kung nais mo lang na yung nag-discolor lang, yung gusto mong tanggalin, pwede po. Ibalik mo lang ulit at insensuhan mo lang para ma-cleanse yung kabuuhan ng wallet ninyo at itatapat mo po yan sa lucky days. Okay? Huwag niyong basta-basta tanggalin ng hindi tumatapat ng swerteng araw. Okay po? Sa mga susunod na video tatalakayin natin, sa mga susunod na talakayan natin, tatalakayin natin yung prediction po ng taon. Sino yung mga zodiac sign na makakakuha ng swerteng hatid ng Year of the Fire Horse. Okay? Sino sila? Meron po talagang zodiac sign na makakakuha niyan. At ano ang gagawin natin kung hindi kayo kasama doon sa prediction ng swerteng zodiac sign? Meron tayong pwedeng gawin para kahit hindi tayo kasama sa mga yon, hindi tayo malasing at makakuha pa rin tayo ng swerte na dulot ng Year of the Fire Horse. Kasi po, mabilis po ang pag-shift ng energies
sa 2026. Ito yung isa sa kinakailangan nating bantayan. Dulot po yan ng mabilis. Kung makikita ninyo, ang isang bagay na naapuyan, maya-maya wala na. So, ganun siya kabilis. Kaya kailangan bantayan ninyong maigi. Dahil unpredictable ang energies na dulot po ng double fire po ng Year of the Fire Horse. Swerte ang hatid niyan, ngunit may kakaibat po yan na energies na kinakailangang pag-ingatan at kailangang paghandaan. At sa lahat po na gustong mag-join sa ating group, gusto magpa-reading mga madam ko, join po kayo sa group para matalakay natin yan at mas madaling maintindihan. Okay po? Maraming salamat po sa panonood.